upang hindi ka mapang-iwanan. Sa Malapenusus, panibagong araw at sa pag-iingat sa bawat sa atin. Ngayon, tayo po ay narito upang mag-assemble po tayo ng solar system setup. Samahan niyo po ako kung ano ang mga kailangan para tayo ay makapag-umpisa na makagawa ng ating pong solar setup o yung ating pong solar system. At ang purpose po nito ay kapag nagkaroon ng power interruption, still meron po tayo magagamit na kuryente sa ating bahay at tuloy-tuloy po ang ating paggamit sa ating mga appliances. Sa pagbuo ng solar system setup, may apat na mahalagang bagay ang dapat na mayroon tayo. Una, yun pong ating solar panel. Ayan po ang ating solar panel. Bosca po ang tatak niyan. Next naman ay ang ating solar charge controller. Ang ating battery, power inverter na may 400 watts. So yung apat na yan ang napakahalagang kailangan para makabuo tayo ng tinatawag nating solar system setup. At narito ang iba pang mga kailangan natin upang mapagsama-sama yung apat na yon at sila ay gagana. Ang ating mga alligator clips, syempre kailangan meron tayong mahabang wire yan. 13 meters po yan ang haba. Meron tayong fuse holder at saka yung fuse sa loob. Kailangan natin ng magpapadikit sa kanila electrical tape. Ito ding tinatawag na strap para mas matibay. At syempre kailangan natin ng pang-cut yung ating gunting. Nakahanda mamaya-maya yung ating voltmeter o multimeter para i-check kung nagfa-function yung ating mabubuong setup. Yan. So, umpisahan na natin ng pag-assemble. So, mula rito sa ating 13 meters wire, nag-cut ako ng nasa 3 meters. Ito yung magmumula sa ating baterya patungo sa ating solar controller. Kailangan nating pagsamahin yung wire na mula sa ating fuse holder patungo sa ating wire na nasa 3 meter. Kung kakabit na natin, unahin natin yung kable patungo sa ating baterya. So ito yon. Mapapansin niyo yung red dapat sa positive symbol. Ibig sabihin positive. So higpitan natin. At ganyan din ang ating gagawin sa negative line. Ito namang pinakamahaba. Ito yung gagamitin natin itong buo sa ating solar panel. Dahil kinakailangan ng mahabang wire para kung gusto nating ilagay sa taas ng bubong ay hindi mabibitin. At tapan natin uli at ikakabit natin itong another fuse holder. So ayan, okay na, idikit na natin. Sasarpang natin siya uli sa ating solar controller. So ito yung symbol ng ating solar panel, positive. So ibig sabihin yung ating red ilalagay natin dito ulit. Tapos natin hihigpitan. Yan. So okay na sa pwesos ngayon. Kailangan patalagin natin to kasi kung hindi natin ito lalagyan ng brace gamit itong ating strap ay madali itong mahihila. So masisira siya agad. So lagyan natin siya ng brace gamit ang strap. So ayan, mapapansin nyo nilalagyan ko siya ng brace sa gilid. Ayan. So kabagapos meron siyang brace. So kahit mahila ito, meron lang magsusupport sa kanya, hindi ito mahahatak agad.
So, mga kabasus, may brace na tayo, meron pa tayong sabitan kung gusto natin na isabi. Itong wire naman ay galing ito yung dulo para sa ating solar panel. So kailangan ko na yan nalagyan ng ating alligator clips. So take note, kailangan yung kulay ay base din doon sa terminal at yun ay positive pula para madali natin tandaan. Para naman sa ating black, kulay black yan, ibig sabihin negative line. Tandaan po natin yan para maiwasan natin ang yung polarity o yung reverse polarity, magkaroon ng short circuit. Yan, ito na yung ating nagawa. Yan, sa pesos nakabang na. Okay, next naman tayo ay crocodile clip. Ito yung para sa baterya kasi mas malaki ito kumpara doon sa alligator clip para makagat niya yung terminal ng battery. So salamat sa mga pesos, nakarating ng safe, nakabili. So tandaan na uli natin, kinakailangan maging pareho yung ating kulay o yung tinatawag na ating symbol which is red positive. Yan, so salamat sa mga pesos, nakibat na natin. Okay, so okay na ang ating setup. Itatry na natin ngayon na i-connect, pag-connectin talaga sa ating baterya sa ating solar panel. Okay, para sa layunin lang nagpapakita ay sinabit ko muna pasamantala dyan. Okay, so hanapin natin yung kanyang kable. Ito yung kable niya. Ito lang naman yung pinakamaiksi. Ibig sabihin ng pinakamaiksi yan yung sa baterya. So ilagay ko dito sa ating symbol, hanapin plus. Ibig sabihin niya na yan yung ating positive. So unahin lagi natin ang positive, tapos next natin ang negative. Okay, kung good ang connection yan, dapat magpapakita dito. Yan, so ibig sabihin walang lumalabas. Ibig sabihin merong mali doon sa ating linya. Alam nyo kung ano mali? Ito, walang response dahil pala wala pa tayong fuse. Yan. So ayan ang function ng fuse. Function kapag medyo napabayaan natin, nagkaroon ng short circuit, yung positive ay nailagay mo sa negative, doon nagkakaroon ng short circuit, yung reverse polarity, masusunog ang device. Pero dahil meron tayong fuse, ang masusunog ito at biglang magiging safe ang ating device. Salamat sa mga pesos. Salamat sa mga pesos. Amen. Palagyan na natin. Kaya mapansin nyo pagkalagay ko nagpapapagat. Okay, so itong solar charge controller natin ay para na rin yung multimeter. Ibig sabihin, o kaya yung tinatawag na voltmeter. Ibig sabihin, sasabihin niya kung ilang voltahe na ang natitira sa ating baterya. So salamat sa mga pesos, gumana sa ating fuse at syempre good ang ating linya. Salamat sa pesos. Lagyan ko ulit yung isa. Yun yung para sa ating solar panel. Katatapos lang ng ulan, so medyo may sikat ng araw. Try nating i-test yung ating solar panel kung good siya. Okay? So wag nating asahan na mataas ang voltahe kasi nga depende ang taas ng voltahe sa tindi ng sikat ng ating araw. Yan. So nakaset up tayo. Ano natin yung voltahe niya kung gaano kalakas. Negative to negative. Positive. Sa 30. Yung voltahe niya nasa pumapalo sa 30 kasi tinayo titindi mamaya mawala 23, 22 yung kanyang voltahe. Kailangan nyo pong i-connect yung same symbol itong block sa block. Block sa block.
Tapos red sa red. Tapos, ilanin ko nila. Kunin lang. Nagbi-blink siya. Ibig sabihin nagcha-charge na. Ito nyo po, tumaas 12.5. Kanina 12.2, ngayon tumaas. Ibig sabihin, good yung ating solar panel na i-charge. Di rin ito masisira kasi meron din siyang fuse dito. Kaya safe yung ating, diba? Tumaas na 12.7 na. Yan, so ito yung ating solar charge controller. Yan yung ating baterya. Yung ating wire na 13 meters. At patutong sa ating solar panel. Blinking siya kapag na-press sa nagcha-charge, ibig sabihin okay siya. Susukatin natin ang bilis niya. Tingnan nyo po, Ninang. Lagi na siyang 12.2, 12.1, 12.0. Wala pang isang minuto, mabilis 11.9. Ngayon, gagawin natin kung sinalpakan natin ng solar, ano ang magiging reaction dyan? 11.8, naging siyang 11.9. Yan, ibig sabihin, dinagdagan niya ng isa, yan, naging ano siya ulit. 11.7. Napakabilis. Pero pag meron yung solar panel, pinipigilan niya para hindi ma-drain po. Salamat sa Malpensus. Okay na yung ating ano, restore. Tapos susungis din.